Ito, sa post ng News 5, posted 1 hour ago. The International, okay, the International Criminal Court Public Affairs Unit released a statement to confirm the release of arrest warrant to former President Rodrigo Duterte in relation to crime against humanity. Once a suspect is in ICC custody, an initial appearance hearing will be scheduled. Further information will be communicated in due course. Yan ang statement ng ICC. So ito, March 12 to 2025. Basahin ko lang ha. The ICC Pre-Trial Chamber 1 has issued an arrest warrant for Mr. Rodrigo Roa Duterte for charges of the crime of murder as a crime against humanity allegedly committed in the Philippines between 1 November 2011 and 16 March 2019. So, at least ito, alam na natin na meron talagang official warrant of arrest na na-issue kasi kahapon may mga nagdududa na baka daw tinords ang signature, bakit na-delay, bakit hindi na ipakita kagad. So at least ito na, nagsalita ang ICC. Okay, magbasa tayo sa mga comments of people who reacted muna. 7,000 people who reacted, 3,900 ang galit, 1,100 ang tumatawa. So, majority ang hindi maligaya. Hindi sila naniniwala, no? Okay, magbasa tayo sa mga comments. Lopez Reñel. Gets ni PRRD ang senaryo. Hinuli siya na walang warrant or any document, binasa lang sa cellphone. Ngayon, galit ang mga tao para madami ang magalit, para mag-people power. Declare agad si Marcos ng martial law. I-extend ang election. Pinapakalma lang ni PRRD ang kanyang mga tauhan para walang gulo at hindi niya kailangan magtago, kaya siya mismo nag-surrender para walang gulo at hinarap niya ito para walang people power na magaganap kasi malapit ng eleksyon. Nasa isip niya na baka mag-martial law ma-extend ang posisyon ni Marcos. PRRD is indeed a smart man, magaling humawak ng laro. Huwag tayo padadala sa emosyon para hindi mag-declare ng people's power dahil yan ang gusto ni Marcos. Magkagulo tayong mamamayang Pilipino para makadeclare siya ng martial law. Chances are hindi matutuloy ang eleksyon at hindi na si Marcos mapapalitan sa pwesto when the time comes. We have to be very careful. I know galit na ang mamamayang Pilipino. Be vigilant at all cost. Gagawin nila ang lahat para ma-trigger ang mga tao mag-decide para makagawa ng against to their will so that they can take immediate action to declare people's power. We have to choose our battles wisely. Sa eleksyon ang labanan at magandang hakbang para matanggal si Marcos. Okay, ang ganda ng pagkasulat nito ha. Si Lopez Reñel. O nga, sa iba't ibang parte ng bansa, may mga nagrarally na. Sa Cotabato nga, parang may kaunting kaguluhan na nangyari kagabi. So, tama ito. Huminahon lang po tayo. Alam ko, maraming
maraming nasaktan, maraming nalulungkot, maraming galit. But the best thing is stay calm. Malapit na po ang eleksyon. Yun ang tunay na labanan. Okay, basa pa tayo ng ibang comments. Haji Mahahan, mananagot si General Torre at BBM sa batas ng Pilipinas kasi hindi sa tama ang ginawa nila. Stand for Duterte. Imelda Lagraderia, ito ang sinasabi ni General Luna, Pilipino ang maghuhudas sa kapwa Pilipino. Paulo Arceo, diyan niya ipagyabang ang Nelengel Aribet. Even so, the Philippines has still have its existing government and laws in which the ICC have no right or power or jurisdiction in our country, for there is still existing government here. And also, Philippines is not a member of ICC. Ito, medyo may pagkasarkastic. John Carlo Tan, basta ako, si BBM ang pinakamagaling na pangulo ever dahil sa kanya lang natin naranasan ang mag-ani ng palay kahit katatanim lang. At dahil dyan, sobra-sobra na po ang supply ng ating bigas. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong palaging panonood. Malaking tulong sa Tribong Talandig ang inyong suporta dahil ang income sa channel na ito ay ginagamit natin pagtulong sa Tribong Talandig. Sa ngayon, meron tayong livelihood assistance sa tribo, nagpapatanim tayo ng saging lakatan. Kung may itinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko sa unang tanom ni Manisidrino nga isa ka punuan nga saging lakatan. Maayong hapon Manoy. Mga pon, Goon sa man kadya Manoy. aga sa taon na kung saging nga namunga na ako kung nga ikanong alakatan. Oo, gatanaw-tanaw nimo ang imong saging lakatan nga namunga na. Oo. Pila man na siya kapunuan Manoy nga una nimo tanom. Isa ra gid ni kapunuan. Isa ra gid ni kapunuan. Wanay abun-abuno ani. Wala na iabuno ani. Dugay lang gid nang unod kay wa may abuno. Dugay siya nang unod kay wala may abuno. Magduha na gid ka tuig. Mag Kaya nang unod. magduha na siya ka tuig ay nang unod. Maayo gid ang yuta dinhi sa ato Ayaw gid nga Kay maayo man gid ang saging. bunga sa saging nimo Manoy oh. Awa. Oo, maayo gid ang iyang bunga. Oo, so naa kay tanom pa karon Manoy nga saging lakatan. Naapay akong bagong tanong dumalaga na nga saging. Dumalaga na. Mo igi Abunuhan. sa pag-abuno. Oo, mo giminti nimo sa pag-abono. Oo, so kini wala ni naabunuhan apa namunga halos duha ka tuig namunga siya. So kadto dali ra to mangunod kay naabunuhan atong bistahon Manoy. So mao na ni Manoy ang imong ikaduha. Kaduha gid nga 20 ka saging. punuan.